Hay nako, sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, kanya-kanya na lang talaga tayo ng diskarte para makatipid. Habang yung iba nagpapakasasa sa pera na pinaghirapan ng taong bayan, bago ko ma-high blood, makagawa na nga lang ng lumpiang toge. Para may stock na rin ako sa freezer. Basic lang naman yung paggawa ng lumpiang toge. Nagisa lang ako ng sibuyas, bawang, tapos optional lang yung bell pepper. Konti lang yan kasi mahal din yan eh. Ulo ng hipon, frozen yan, kaya ganyan ang itsura. Huwag mong husgahan yan, kasi ganyan ang itsura yan. Pampasarap din yan. Alam nyo, sa mahal ng bilihin ngayon, ay, lahat na siguro na pwede nyo i-preserve nyo na. Alam nyo ba, nagpipreserve na rin ako ng mga leafy vegetables. Mabilis kasing masira yung mga leafy vegetables, di ba? Kaya ang ginagawa ko, fino-frozen ko na siya. Hinuhugasan ko muna, tapos sinihimay ko. Tapos pag may time pa ako, pinapadry ko muna yan sa vegetable spinner. Kasi nang ginagawa ko yan, nagmamadali ako dyan. Hindi ko napatuyo, kaya ganyan ang hitsura niyan. Naisip ko lang kasi, di ba sa ibang bansa, mahilig sila mag-frozen ng mga gulay? At hindi ko naman pwedeng gawin doon sa leafy vegetables. Medyo lantutay lang siya tingnan. Mukha lang na freezer burn. Basta safe pa rin siyang kainin. Babalik din naman ang kulay niyan once na mainitan. O, uunahan ko na baka may mag-react ha. Ew, nabawasan na yung nutrients sa kalasa niyan. Eh ano naman ngayon, at least hindi ako kurap. Sa mahal ng bilihin ngayon, aarte pa ba ako? Survival of the fittest ng atake ngayon. Tapos ayan, o diba, nag-iiba na yung kulay niya, bumabalik na siya sa ano. Reaction lang kasi ng ano yan, ng pagpo-frozen. O yan, durug-durugin niyo para lumabas ang kanyang katas, diba? Yung ulo din talaga, masarap. Pampalasa yan, may dagdag umami flavor. Giniling na baboy. Yan. Okay, tatanggalin ko lang yung mga ulo. Diba? Ayan. Tapos, itimplang ko na siya ng toyo. Para meron siyang layer of flavor na. Paminta! Ayan. Ay! Kailangan na natin ng oyster sauce. Wait. Okay. Yung ariko. Yan, oyster sauce. Tapos, kailangan din natin ng chicken bouillon. Diba? Okay. Wait. Ito, optional lang to ha. Oyster sauce. Tapos, chicken bouillon. Ito yung pinaka, ano ko rin, seasoning or flavoring. Yan, okay na yan. Tubig. Pakukuluan lang yan. Tapos, nor seasoning. Ayan. Konti lang. Yan. Pampaboost lang ng flavor. Hindi maalat yan, promise. Next, ang kamote. Carrots. Konti lang. Dahil ang mahal ng carrots ngayon. Yung nabili kong ganito kaliit na carrots, 25 pesos na ang isa. Uy, kamusta naman ang Pilipinas ngayon? Kaya pa ba? Baguio beans. Okay, babawasan ko lang yung gulay para magkasya yung toge. Lalagay ko na yung palaban kong toge. Alin yung magbabago pa rin ang kulay niyan. Pag nainitan siya. Binabad ko kasi ito sa tubig na may suka. Kaya siguro may reaction yung ano. Kaya wag niyo na akong gayahin ha. Anong ginagawa ko ha. Pag bumili kayo ng toge, lutuin agad. Or pwede na mailagay sa ref. Ang ginawa ko kasi hinugasan ko pa. Tampo ata. Hiniwa na fried tofu na yan. Kasi yung toge, di ba, medyo may attitude din. May amoy ng konti. Ito, pampabango siya. Tsaka pampalasa na rin. Kinchay. Konti lang yung kinchay ko. Konti lang nabili ko. Ang mahal talaga. Ewan ko ba, ba't ko ba naisipan yung magluto ng pentoge yung kailan mahal ang mga ingredients? Sorry po. Okay, bago siya maglantotay, half cook lang to kasi pag pinirito to, di ba, maluluto siya lalo. Kaya yan, isalain ko lang yan. Okay, ito na siya. Tapos yung natira kong toge, yan. Yan ang magiging ulam namin. O, diba? Hindi na sayang yung sabaw or yung sarsa nito. Ito na yung tokwa. So, hinati ko na yung natirang gulay. Tapos, yung kalahati, ilalagay ko na dito sa pang-ulam namin. Ayan, i-strain ko lang, palalamigin bago ibalot.
Okay, kukunin ko na ang lumpia wrapper. Yung favorite lumpia wrapper ko. Hi! Ayoko na kasi yung sa palengke kasi mabilis mabutas, di ba? Kaya okay na to sa akin. Ayan, bumili ako ng dalawa. Pang 1 year supply ng lumpiang toge. Yan, okay na to. Dito eh. Tapos hindi ko po matatanggap. Alam po tayong lahat sa TV araw-araw. It is unacceptable. Hindi na lang ipapatupad na blacklist sa mga konhay laban sa mga kora. Maaaring unang sampula ng mga contractors na binisita ni Pangulong... O, dinig na dinig nyo kung anong issue ng bansa natin dyan. So, eto na nga, nag-a-arrange na ako para i-stack ko to sa freezer. Para anytime na gusto namin kumain ng lumpiang toge, ayan, magpiprito na lang ako. Sa pagprito ng frozen lumpiang toge, ang sekreto ko dyan, hindi ko na siya tinathaw. Diretso prito ko na, pero sa mahinang apoy. Promise, hindi siya magmumukhang may skin cancer yung wrapper. Maganda din kasi kung ikaw talaga mismo yung gagawa ng lumpiang toge. Kaysa bibili ka, di ba? Yung iba kasi unang kagat lumpia wrapper agad. Tapos mamantika pa. Syempre, yung sausawan niyan, yung ginawa kong spice vinegar. Ayan na, charan! Shout out sa aking mga suki dati, sa aking MC Sigmo. Hello! Ako nga pala ang paborito niyong lumpiang toge. At yung isang bestseller ko ay yung sisig toge. Na-miss niyo ba? Nagkakasino siya 2 hanggang 3 beses. Iyan. Na posibleng wala. Kausap po mo silang 2 pa.